Hello, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Tanggalin natin. Yan, ano ba ay malinaw yung aking boses diyan. At magandang panahon ngayon, medyo makulimlim. So, salamat sa Panginoon, dumating na rin ng kuryente natin dito sa church. At patuloy tayong pinagpapala ng ating pong Panginoon. So ngayon po ay ating pong pag-aaralan ang Ministeryo para sa Kagalingan. Yan, August 22. So salamat po sa awit ni Brother Sunny Vergines. Yan, yun po ay kanyang original composition. Napakaganda nung awit na yun. So ang pinaka-key-text po natin ay dito sa Mateo 9:35-36. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon naming mahal, na siyang gumawa ng langit at ng lupa, kami po'y lumalapit sa inyo. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming pagkakasala at pagkukulang, kawalan ng aming pananampalataya, pag-aalinlangan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mapalitan ito na ng matatag na paniniwala sa inyo. O aming idinadalangin, Panginoon, ang aming pong maikling devotional ngayong umaga. Gabay niyo po nawa kami at kayo po ang siyang maghari sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lunsod at mga nayon na nagturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. So dito po mga kapatid ko, no, si Jesus Christ ay pumupunta sa sinagoga nila. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay nangangaral sa mga sinagoga. O may one time na pinalayas siya kasi di matanggap yung kanyang aral na siya ay nagpagaling ng may sakit during araw ng Sabat. Eh yung mga reform naman ay sila'y nakaban na sa ating area. O, hindi nila pwede ikumpara ang kanilang sarili kay Jesus sapagkat di naman sila nagpapagaling ng mga sakit, may sakit, kundi nanliligaw ng mga tao, ng mga bagong baptized. Ayun, nanliligaw sila. Eh, hindi sila nagpapagaling ng may sakit. So, yun po ano. Dito mga kapatid ko, si Jesus Christ ay humahayo, nagmi-ministry sa napakaraming mga tao at lalo na doon sa mga walang tupa. Walang pastol, mga tupa na walang pastol, na walang gumagabay. So yun yung target ng ating pong Panginoong Jesus. Yung magkaroon ng pastol, yung mga tupa. Eh kaya lang itong mga reform na ito, yung mga offshoots na ito, yung mga tupa ay may pastol na gustong agawin, no? Aagawin sa Seventh-day Adventist. May nandun na sa pastulan, gusto pang agawin. Ang tawag sa kanila niyan lobo, mga kapatid, ano? Ang tawag sa kanila niyan lobo, hindi sila yung mga akala nilang banal sila na sila yung magaling. Di ho, lobo sila. Pero si Jesus Christ, sino ang hinahanap niya? Mga naligaw na tupa. Ibig sabihin, hindi si Jesus Christ kumakatawan sa lobo kasi ang hinahanap niya naligaw na tupa. Hindi siya kumukuha dun sa kawan ng may kawan. Pag nanakaw yun, di ba? Oh. So sabi po dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan, ang nagsasagawang patuloy ang Panginoon ng mga gawa ng maibiging paglilingkod. At ito ang dapat gawin ng bawat ministro ng Ebanghelyo. Itinalaga niya tayo bilang kanyang kinatawan para dalhin ang kanyang gawain sa sanlibutan. So yan po mga kapatid, yun po yung gawain ng mga ministro ng Ebanghelyo. No, mag-ministry at mag-disciple mga kapatid ng mga kapatiran na magbabahagi ng mabuting balita, na sila mag-i-invite ng mga kaluluwa at yun ay Bible studyhan natin. So mamaya may Bible study na naman sa Cavite Church Planting. So gagather natin yun mga kapatid ko. At gayon din po doon sa Likab at sa ibang mga churches mga kapatid, mag-schedule din tayo ng Bible study, no? Igagather natin. At ganun din mga kapatid ko, isama natin sa panalangin yung pangangaral. Dalawa lang ito sa area, yung isa sa Homestead, sa dulo ng ating distrito, malapit sa Cabanatuan, malapit sa Llanera, malapit sa Rizal, yung pong Homestead dyan. Homestead Talavera. So meron dyan tayong pangangaral. Ating pong dalhin yung ating pong mga Bible interest sa lugar na yan. Yung ating pong speaker dyan, si Pastor Diaz. Yan po mga kapatid. So dito po, sabi dito, sa lahat ng tunay na nagsasakripisyo manggagawa ay ibinigay ang utos. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan
at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. So yung mga kausap niya dito, yung mga disciples, yung mga mananampalataya. At syempre, umaalingaw ito, madadala sa buong mundo ang salita ng Diyos. Paano nila madadala sa buong mundo ang salita ng Diyos? Yung mga disciples, hindi naman sila nakarating dito sa Pilipinas, di ba? Oh. Hindi nila magagampanan yung buong mundo unless na lang na yung interpretation ng Bible lahat ng mga mananampalataya. Kung lahat yan ng mananampalataya ay halos buong mundo na napangaralan. Pero na lang doon sa mga bansa na hindi talaga nagpapapasok ng mga Kristiyano, no? Lalo na diyan sa North Korea, mga kapatid, di ba? So alam naman natin 'yan. So ganun pa man, ay halos buong mundo na ang napangaralan, naabot ng salita ng Panginoong Diyos. Pero syempre, ang sabi nga ng Biblia, marami ang aanihin, konti pa rin ang mang-aani. Sa iba't ibang bansa sa Southern Asia Pacific Division, yung 13 countries na yan, makikita po natin na may mga report sa atin sa Adventist World Magazine, na makikita po natin doon na yung bawat cities sa bawat mga bansa na yun ay napakaabala, napakarami mga tao at konti lang doon yung mga mananampalataya na nag-aantay sa pagdating ng ating pong Panginoon. Pero ganoon pa man, meron na napangaralan sa lugar. Ang ating dalangin o mga kapatid na ang mga kapatiran sa iba't ibang mga bansa na yan ay sila ay mabautismuhan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Na ano ibig sabihin mga kapatid? Ma-inspire tayo lahat na gumawa sa gawain ng ating Panginoon. So napakabilis nun kapag kaganon. Pero kung ang buhay ay patuloy lang umiikot, no? Mabubuhay ka, kakain ka, magtatrabaho ka, sisimba ka at uuwi din. At hindi na magmi-ministry. So wala mga kapatid, walang mangyayari, hindi uusad ang gawain. At minsan, nagpapapagal pa sa gawain yung mga kapatid na hindi nadi-disciple. So kailangan tayo, kung tayo ay nasa 5 years to 10 years na mananampalataya o matagal na tayo sa pananampalataya, sikapin natin na maging disciple ni Jesus. So paano maging disciple ni Jesus? Ikaw na yung leader, ikaw na yung nagiging leader, ikaw na yung nagmi-ministry. So yan po yung disciple ni Jesus. Kasi yan po yung ating target, yan po yung ating aim, yan yung ating goal. At yun din ang goal ng ating Panginoon. Sa bawat sinasabihan niya na napatawad ng kasalanan, sabi ni Jesus, humayo ka at huwag na magkasala. So yung word na humayo, lahat gamit na gamit yan dito sa Marcos 16:15, humayo para ipakilala si Jesus Christ. Meron pa nga pinipigilan niya na wag mo akong ipakilala at wag mo sabihin yung ginawa ko. Pero pagkatapos na siya gumaling at pumunta sa bayan, hindi niya napigilan na i-share si Jesus Christ sa mga tao. So ganun po mga kapatid, kapag ka talagang naranasan mo si Jesus, kapag ka talagang nakita mo yung kabutihan ng ating Panginoon, hindi ka mapipigilan mangaral. Yan eh, di ba? Hindi ka mapipigilan ng mangaral kahit anong kalagayan mo. Kahit anong pinagdaraanan mo sa buhay. Yung pinagaling niya na may sakit siyempre wala pa yung ipon, wala pa yung makain, pero dali-dali siyang pumunta sa bayan. O hindi niya muna inisip na, ay babalik ako, pupunta ako sa bahay, hahanapin ko yung bahay namin, magsasaing ako, o maghanap muna ako ng trabaho, tagal ko nakatenga doon, namamalimos, wala akong makita, ngayon pinagaling ako ng Panginoon, may mata na ako, kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ko may makain. Hindi ganoon mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, wag mong banggitin yan, yung ginawa ko sa iyo, pero humayo siya mga kapatid, ng aral. Hindi talaga mapipigilan ang taong nakakilala sa ating Panginoon. Hindi mapipigilan mangaral ang mga taong ginabayan ng Panginoong Diyos. Pinagaling ng ating Panginoon sa kasalanan. O maingat na basahin ang ibinigay na utos sa bagong tipan. Ang gawaing ginawa ng dakilang guro kasama ang kanyang mga alagad ay siyang halimbawang dapat nating sundin sa gawaing medikal na pagmimisyon. So, yun po mga kapatid, na halimbawa ng medical mission mga kapatid ko, no? Nagpagaling ng may sakit si Jesus Christ. So, pwede bang mag-medical mission sa araw ng Sabat? Ang sagot natin diyan, pwede kung naihanda mo na lahat, no? Ibig sabihin, naihanda mo na yung pagkain ng mga doktor, 'di ba? Hindi na masyadong laborious kasi nga ministry pa naman yun eh. At magandang gawin yun sa hapon, no? Nandoon na
Kasi part yun ng ministry, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, yung medical mission. No? Pag ministry yun eh. At least nangangaral ka rin doon. Pero kung magme-medical mission ka, hindi pa nakahanda lahat, doon ka pala maghahanda, hindi nakahanda yung venue, hindi nakahanda yung pagkain, wag na, araw ng Sabat yan, masyado ng masyado ng matrabaho kapag ka ganun. Hindi mo na napangili ng araw ng Sabat, masyado ka nang napagod. No? Masyado ka nang nagtrabaho sa araw ng Sabat, lalo yung mga kapatid. Kailangan nahanda na lahat, kumpleto na. Ibig sabihin, sasalpak na lang yung doktor, nakahanda na yung food, yung mga tao magdadatingan na lang. Relax lang ba, di ba? So tuloy-tuloy lang yung agos. So ganun, maganda yun na medical mission. So si Jesus Christ, hindi lang sila sabat ng nagbi-ministry. Iba't araw-araw sila nagbi-ministry tungkol sa medical. Pero syempre kasi si Jesus Christ ay ano naman siya, na hindi na kailangan ng budget para magpagaling ng mata. Dahil siya ay ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapagaling talaga ng may sakit. So unlike sa atin, no, kailangan budget, hindi tayo makagalaw kung walang budget, di ba? Meron o walang budget mga kapatid, mag-ministry tayo tungkol sa medical health. At yun nga yung nabanggit natin, yung medical health na pwede nating ibigay, yung medical mission na pwede nating ibigay na walang budget, yung pagtuturo ng prevention, yun sa mga tao. Medical mission pa rin yun. Kasi tungkol pa rin sa health, di ba? Ngunit sinundan ba natin ang halimbawang ito? Dapat ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat nayon, bayan, syudad. Ngunit nasaan ang mga misyonero? Itinatanong ko sa pangalan ng Diyos, nasaan ang mga manggagawang kasama ng Diyos? So, yun na nga. Salamat sa Panginoon. Sa syudad, meron tayong hospital na nagmi-ministry through medical. Di ba? Meron ang Seventh-day Adventist. So, sa mga bayan, sa syudad, so meron tayo mga nagaganap na mga medical mission. Kaya lang, paisa-isa lang, madalang. Di ba? Pero kasi tinitignan natin yung budget. Pero kung ang bawat membro ay matututo noong mga medical ministries katulad ng Healing Wonders of Herbs, Healing Wonders of Water, yan, napakahalaga. Basic yun na makakapag-ministry tayo ng ganun. Hindi lang dahil gusto mo magbenta ng libro, kundi para i-guide yung mga tao sa prevention at basic, yung bang first aid ministry. Yan, maganda, no? First aid ministry. Nakakagawa niyan kadalasan ay ang mga literature evangelist. Yun yung na-apply nila, yung Healing Wonders of Herbs at saka Healing Wonders of Water. Magagaling sila dyan. Yan, mga kapatid, mga first aid, pwede tayo doon. Yan, way ng medical mission. Pero kasi yung katulad ng ginagawa ni Jesus Christ, magaling mo yun eh. Biruin mo, nagpagaling ng pilay. Hindi natin kayang gawin yun. Magpagaling ng pilay, di ba? Kapangyarihan yun ng ating Panginoon eh. Pero yung prinsipyo ng pag-ministry through medical, pwede natin magawa in a basic way, di ba? So sabi dito, tanging sa pamamagitan ng hindi makasariling interes sa mga nangangailangan ng tulong na tayo ay makapagbigay ng praktikal at nagpapahayag ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. So sabi dito yung word na practical. Kaya nga diyan sa atin, sa Homestead ngayon, so salamat sa mga kabataan natin nagmi-ministry dyan, kasama ng ating church planter, si Pastor Rudney, na sila ay nagbibigay ng free BP, blood pressure, free blood sugar test, mga ganun ba? Basic lang yon. Prevention, at least malaman mo na, uy, mataas na pala yung aking blood pressure, mataas na pala yung aking blood sugar, di ba? Prevention yun. Mag-isip tayo ng mga ministry. So sa church din natin, ganun sana. Hindi lang laging nakasara yung ating mga churches, mga kapatid. So kung ang isang kapatid, yan, sabi diyan, na lalaki o babae ay mamuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? So ibig sabihin mga kapatid, din yung ibig sabihin ng praktikal. Kapag sinabihan mo humayo, alam mo lang walang damit, bigyan mo muna ng damit, di ba? Ibig sabihin, kung ikaw ang nakakita ng pangangailangan ng isang tao, ibig sabihin pinadala ka doon ng Panginoon.
Yes po, pinadala ka doon ng Panginoon. Kaya ikaw yung nakakita. Dahil ikaw ay mananampalataya. Di ba? Dahil tayo ay mananampalataya, tayo ay nagmi-ministry sa pangalan ng ating Panginoon. So kung tayo nagmi-ministry sa pangalan ng ating Panginoon, nakita mo may nangangailangan, ibig sabihin, pinadala ka dyan ng Panginoon para makita mo, para tumulong ka. At tignan mo yung sarili mo, ano ang iyong maitutulong. O yung tao lumapit sa iyo, gutom na gutom. Di ba? Alam mo naman yung gutom na gutom kaysa sa dun sa badyaw na busog eh. Di ba? Yung badyaw nakaprint pa yung ano, yung sulat na pahingi po tulong, ibang nakalaminate pa eh. Alam mo kung sino yung dapat tulungan. Kaya may utak tayo, di ba? Yung totoong nangangailangan ng tulong, di ba? Kung ganun po mga kapatid. Alam mo na talagang kailangan niya ng tulong. Mahalaga na sabihin mong maipanalangin siya, pero mas mahalaga pa rin yung meron kang naiabot na ayon sa iyong kakayanan. No? Yan yung practical way na pagmi-ministry, mga kapatid. At sabi pa dito, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa ay patay. So totoo naman yun. Ano? Kung walang gawa, kung walang action yung pananampalataya, patay yun. Ibig sabihin, walang silbi yun. Di ba? Kailangan yung pananampalataya, may kaakibat na gawa. At ngayon ay nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So ganyan naman talaga eh. Yung pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ang pinakamahalaga dyan yung pag-ibig. So sa lahat ng yung pananampalataya, kailangan may pag-ibig. Yung pag-asa, may pag-ibig. Ibig sabihin mga kapatid, yung doktrina din natin, dapat meron din pagmamahal kapag isinishare. Yung ating church manual, kapag ating ina-apply, dapat merong pagmamahal. Eh yung iba maka-apply lang ng church manual, parang mga taga-Ehipto na may latig na talagang hahatawin na walang pagmamahal man lang. Ini-apply yung church manual na walang pag-ibig. Hindi mga kapatid. Imbis na makasave ka ng kaluluwa, nakapagpatisod ka ng kaluluwa. Di ba? Kasi sabi mo, ito yung church manual eh. Pero lagyan mo ng pag-ibig, lagyan mo ng pagmamahal. No? Maganda na may pananampalataya, pag-asa doon, may disciplinary action doon. Pero lagyan mo muna ng pagmamahal. Hindi yung hataw ka ng hataw, sabi dito. Katulad niyan, sa church manual, mga kapatid, nakalagay doon. Yung dinidisiplina, yung lumalabag sa araw ng Sabat, nakalagay doon eh. O ngayon, maraming mga napasok sa araw ng Sabat, mga kabataan. Nagtatrabaho sa araw ng Sabat, mga kapatid. So, anong gagawin mo? I-anas mo agad sa church. Ito, mga pupasok sa araw ng Sabat ito. Disiplinahin ang lahat ng mga ito. Haluan mo muna ng pag-ibig, ng pangunawa sa kanila. No? Idalangin mo muna, kapatid, bago mo i-apply yung sinasabi mong church manual. Diba? Diba? Kailangan may pag-ibig. Nakalagay sa banal na kasulatan yan eh. So sabi dito, higit pa sa pagsisermon ang kasama sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kailangan maliwanagan ang mga walang alam. Dapat maiangat ang mga nanghihina. Pagalangin ang mga may sakit. So iba yung nanghihina sa may sakit. Yung may sakit, ito yung mga tao na may sakit talaga. Pero yung nanghihina, maaring ito yung nanghihina sa pananampalataya. Maaring ito yung mga taong nagkasala sa ating Panginoong Diyos. At subject for discipline. Nanghihina sila. Anong kailangan gawin? May iangat. Ibig sabihin, kailangan nila ng support. Hindi nila kailangan ng disciplinary agad. Kaya nga may process tayo, di ba? Mateo 18. Pinupuntahan mo na, ipinapanalangin. Bago mo patawan ng disciplinary action. Merong pagmamahal munang ibinubuhos bago yung pagdidisiplina. So hindi agad ikaw ay hahataw ng hahataw, papalo ng papalo. So hindi ganun mga kapatid. Walang pag-ibig kapag kagano. Kailangan merong pagmamahal muna mga kapatid ko. Dahil yun naman ang ginawa ng ating Panginoon eh. Bago ang dagat-dagatang apoy sa huling kapanahunan o doon sa after 1,000 years, bago yung dagat-dagatang apoy na yon, nag-process muna ang Panginoon ng napakahaba. Ipinakita niya muna yung pagmamahal sa atin. Napako siya sa doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid ko, di ba? At proseso ngayon, siya'y namamagitan pa diyan sa langit. Yung last ministry niya, yung pamamagitan sa sanctuaryo, bago yung dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, bago magparusa ang Panginoon, pinakita niya muna yung clear na pagmamahal niya. At syempre, kapag dumating na yung judgment day, yung final judgment day, yung executive judgment, yun na nga, yung dagat-dagatang apoy, sure,
na yung mga taong pupunta doon sa apoy na yun ay naintindihan nila at nalasap yung pag-ibig ng Panginoon bago muna yung kaparusahan. Ibig sabihin, malinaw sa kanila na pinili nila yung kalagayan na yun over sa ating Panginoong Diyos. Kasi maganda naman yung pagbibigay ng Panginoon ng pagmamahal. Yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Actually nga, pwede niyang i-shutdown yung hangin dito, mamatay tayong lahat. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. So, yan po mga kapatid ko, no. Sasabi dito, kailangan gawin ng tinig ng tao ang bahaging nito sa gawain ng Diyos. Dapat sumaksi sa katotohanan ang mga salita ng kahinahunan. Yan ha. Pagka nagsasalita ng katotohanan, mayroong kahinahunan, pakikiramay at pag-ibig. Pero syempre, doon sa debate, no, hindi mo maiwasan na magtaas ang iyong boses doon sa mga mali ang doktrina. Pero kung nagpapahayag ka ng katotohanan, huwag mo na debatihin yung pinapahayagan mo ng katotohanan, di ba? I-share mo lang yung katotohanan sa kanya. Kasi Bible study, hindi naman debate. So ang maalab at taos-pusong mga panalangin ay maglalapit sa mga anghel. O ibig sabihin, maglalapit sa mga anghel, ang mga anghel ay patuloy na gagabay dun sa kaluluwa na yun. At yung kaluluwa na yun, mapapalapit sa ating Panginoong Diyos, yung tao na yun. Yan, kapag tayo ay nangangaral at ipinapanalangin natin siya sa Panginoon, ang pag-iibanghelyo ng sanlibutan ay gawaing ibinigay ng Diyos doon sa mga humahayo sa kanyang pangalan. Magiging mga kamanggagawa sila kasama ni Kristo na inihahayag ang kanyang mga magiliw at maawaing pag-ibig doon sa mga handang mapuksa. So dito, magiging kamanggagawa sila kasama ni Kristo na inihahayag ang kanyang magiliw na mga maawaing pag-ibig doon sa mga handang mapuksa. Ba, matindi ano? So ibig sabihin mga kapatid, doon sa mga taong nasa kadiliman, ang Panginoon ay willing pa rin mangaral. Di ba? Doon sa mga taong parang patapon na yung buhay, ang ating Panginoong Jesus willing pa rin mag-share ng mabuting balita. Kaya nga sa panahon ni Peter, pinakita sa kanya ng Panginoon na mangaral sa mga hintil. Sa Acts chapter 10 yun. Mangaral sa mga hintil. Yung kila Cornelio, yung kapitan, di ba? Mga hintil yun. Pinakita ng Panginoon na mangaral sila roon. Mahalaga na mangaral sila. Mahalaga na maipakita nila yung pag-ibig ng Panginoong Diyos doon sa mga tao. Bakit? Dahil ito yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano? Gusto niya ng Diyos na pagalingin ang mga tao physically and spiritually. Yan po mga kapatid. Tayo, kung wala man tayong karamdaman, physically, spiritually, maaring meron tayong karamdaman. Kailangan natin maging masigla sa gawain ng Panginoon. Kailangan mong umayo. Kung ikaw ay parang nakakalasap ng panghihinawa, parang nauumay ka sa pag-church, pagsisimba, kailangan haluan mo ng pag-ministry bawat araw para maging makabuluhan yung paglilingkod natin sa Diyos. Para po maging kabuluhan yung pangili natin ng araw ng Sabat, kailangan haluan mo ng pagmimisyon, pagbiministry. Ay, dito sa barangay na ito, hindi pa kami nakapunta. Kakaibiganin ko muna yung kapitan. Aalamin ko ang magandang ministry. Ano ang needs ng mga tao? Di ba? Sa ganung paraan, magiging adventure yung life mo. Makakapag-ministry pa tayo na maayos. Di ba? So, ganyan po. Kaya shout out sa mga kapatid na parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa kanyang buhay. Sisimba o uwi, di ba? Magtatrabaho ulit. Parang walang adventure. Ang kailangan mong gawin, mag-ministry ka. Sumama ka sa visitation. Mag-isip ka ng mga plano kung paano mag-ministry sa lugar na ito. Yung mga tao na ito, ganito ang ugali nila. Maganda na ikaw yung pwede sa ministry, meron tayong researcher sa church. Nagre-research siya kung ano ang mga hobby ng mga tao dito, ano ang mga needs nila, ano ang mga ministry na pwede natin gawin. Mga researcher sa evangelist, maganda 'yun. Kung yun ay 40 mo, magandang i-offer mo yun sa church. Magaling po ako mag-research. Ito po ang mga kailangan na gawin natin. Ito po yung mga needs nila. Ito po yung population sa lugar na to. Magbi-ministry tayo dito. Di ba? Maganda. Maganda yung ministry kapag kagano. Ang ating Panginoon ang halimbawa sa pagbimisyon na ito na nakalagay po dito sa Mateo 9:35 to 36. Siya ay nangangaral, nagpapagaling na may mga karamdaman. So, physically and spiritually, pinagagaling ng ating pong Panginoong Diyos. Sa umaga no ito, ay tayo magpapasalamat sa kagalingan at successful na panganganak ni Sister Melden Sarmiento. Ayan. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon at sa mga kapatid natin na gumaling din sa karamdaman ay patuloy nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sama natin sa panalangin ang papalapit na
ministry o evangelism dito po sa West Nueva Ecija ngayong September 18 to September 30. So, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at nawa ay suportahan po natin ang ministry na ito. So, God bless po sa inyo pong lahat. Pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin Bilasano pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat sa umaga na ito na kami ay inyong sinamahan. Binigyan kami ng sapat na makapahingahan sa buong magdamag. At lalong higit, binigyan kami ng pagkakataon na makapakinig muli ng lesson sa umaga na ito tungkol sa ministeryo para sa kagalingan. Maalam namin na kayo ang dakilang mag at kayo ay nagpapagaling ng mga sakit. Kami ay walang kakayahan magpagaling ng mga sakit. Ngunit willing kaming sumabak, tumulong sa ministeryo para sa kagalingan. Bigyan niyo po kami ng kaalaman na karunungan na kami ay at aming willingness ay aming mapakinabangan. Kapagdalaw sa mga kaibigan na may sakit, kamag-anak, kakilala, makaawit at makapanalangin bilang sa ganong paraan ay mailapit namin sa inyo ang taong nagdurusa sa karamdaman. Kayo ang bahalang magpagaling sa kanya at kaloob sa kanila. Salamat sa mga lesson sa bawat umaga na aming naririnig, aming natututunan at aming nai-apply sa aming buhay. Tunay na napakabuti po ninyo at kami ay inyong ginagabayan. Sa umaga nito nais namin isama sa panalangin ng pasalamat sa successful na panganak ni Sister Melvin Sarmiento. Siya ay successful ang kanyang panganak. Nawa ang baby at siya ay patuloy na maging malusog sa bawat araw. Kasama na rin sa panalangin ng kanyang buong pamilya. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ng pangarap sa homestead diya sa Talavera. Mga gumagawa dito ay patuloy niyo pong bigyan ng sapat na kalakasan ng pangatawan. Ngayon din ang kanilang mga pangailangan. Nawa sila ay magliwanag sa kanilang kasakupan at marami pang tumulad sa kanila. Ganyan din ang mga papalapit na evangelism dyan sa West Nueva Ecija sa darating na September 18 to 30. Pagpalain nawa ang pangaral na ito, marami nawa ang karinig na inyong papalita. At ang Holy Spirit ang gumawa sa kanilang mga puso para tanggapin nila ang aral, tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas. Yan din aming sinasama sa panalangin ng mga church planting sites sa aming natasakupan sa South at saka sa West Nueva Ecija at sa iba pang mga lugar dito sa area 2. Nawa ito ay patuloy na maging pagpapala sa mga kapatiran na nais na makilala po kayo. Amin din sinasama sa panalangin ng mga BOP students dyan sa Tabacao. Patuloy sila ay gabayan ng Holy Spirit na bigyan sila ng karunungan sa kanilang magbabasa at pagsagot sa mga katanungan sa pagparaan na para makilala nila kayo at tanggapin nila bilang personal na tagapagligtas. Ngayon din patuloy namin sinasama sa panalangin si RK na matanggap nawa sa work para makatulong siya sa pinansyal na gastusin ng kanyang nanay na may sakit. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ng pang kapatid na may karamdaman. Nagpapagaling sa mga oras nito. Si kapatid na Alan Eugenio, sama po namin siya sa panalangin. Sama rin si Brother Julian Jose. Siya rin po ay nasa balik ng karamdaman na ipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Pagdaman niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal. At ito ay magliwanag sa kanilang bahayan, sa kanilang nasasakupan. Tanggapin nila kayo na maipagmalaki na ang aming Panginoong Hesus ay dakilang manggagamot. Amin din sinasama sa panalangin ng pamangkin ni Sister Limpa Rivera na may sakit. Patuloy na kagalingan na igawad po sa kanya. Ganyan din ang mga ilan sa mga miyembro ng pamilya ni Sister Rose Encarnado. Ganyan din si Ateng Sevilla Erilia Bourbon. At ganyan din si kapatid na Renato Santos, Romnec Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, si Princess Jurquina, si Aris C, si Sister Nena, kasama na rin si Tia Aring, si Tia Aurora, Corazon Mina, ganyan din si Sister Sally Sanchez. Ang mga pangalan po na ito
kasama pa ng ibang pangalan na may mga sakit. Papagaling sa mga oras na ito ay patuloy namin pagtitiwala ang aming kalusugan at aming buhay sa inyo. Dahil alam namin na kayo ang magbibigay ng the best para sa amin. Kayo ang dakilang manggagamot. At kayo ang aming dakilang tagapagligtas. At kasama rin namin sa panalangin ang mga kapatira na may mga karamdaman pang espiritual, ang mga nagkulang po ng pagtitiwala po sa inyo. Ay nais namin na makasama ulit sila sa paghanda. Lalapit na yung pagdating. Ito pong lahat ay aming inihiling. Malakip ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ipagkalob nawa ito sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.